.NET Southeast Asian Pacific. Ako ang regional coordinator before ng divided kami sa buong mundo ng 5. Merong Africa, merong Southeast Asia, merong East Asia. Okay, so sa Southeast Asia, I used to be the coordinator for the London-based SciDev.net. So ang hawak natin is yung Southeast Asian Pacific. So ang yan isang advocate ng science, news and analysis. Okay? Makikita niyo pag ginugol niyo yan. And ang nagpa-fund sa kanya, mga jarista rin, yung Guardian. Kung makikita niyo yung sa news naman ng Guardian kasi more on everyday news. Okay? Ito namang isa specialized ng content. So mapapansin niyo, yung news kasi meron niyang pwede kang gumawa ng science news, science feature, science news feature, analysis nga or editorial niyo, even that one. Ngayon, yun yung anong nangyari sa inyo, you were so attracted dun sa mga sinabi ng magagaling nating speaker, which is rightly so. Pero nagmukha tuloy science news yung ginawa nyo. I was expecting more like divine treatment by giving you a cue, by asking how much would be the needed financial investment for us to let's say put up a regional hub. Okay? So minention niya 5 million. And then sinabi ko, so walo yung inyong hubs. So would it be safe to say na 5 million times 8, that would be 40 million, etc. But anyway, wala nakakuha. Wala nakakuha. You were so attracted talaga doon sa ano. Ngayon, ang treatment kasi magkaiba lang. By treatment, I mean, sa isang balita kasi, why is it newsworthy? Dahil may source ka lang? May-relate ko naman yan sa science ngayon kasi ganoon din naman ang tanong. Pero ito kahapon, ang unang hindi kailangan yung mag-develop rather would be answering the question, why is it newsworthy? It is newsworthy not because of the resource person, but because of the information revealed to you by the resource person. Ang ganda ng banat niya. Anong banat niya? Sir, bakit banat? Sabi sa amin sa George School, ganito lang kami training nung araw sa George School, sa journalism. Sabi ko, bakit ba ang mga balita palaging parang kontra? Bakit parang wala atang magandang balita, puro masasama na lang? Diba? Alam mo, sagot sa akin ng editor ko, lalo na doon ko nalaman after ako'y makagraduate ng George. So nung nagtatrabaho na ako, alam mo, sabi niya, ang classic example, ang classic explanation dyan ganito. The good news can take care of itself. It's the bad news that needs taking care of. Kaya hindi magkaintindihan yung mga public official at saka yung mga journalist. Kasi ang punto de vista ng mga journalist, pan-check and balance kami. Okay? Fourth estate kami. So therefore, huwag kayong masaktan if we reveal to you something, if we call you out, because that is the nature of what news is. While it can look like news, sound like a news, or even the form can be like news, okay? 5 Ws and 1 H, inverted pyramid, there is also what we call public relation, PR. And the journalist distinguishes themselves from the PR practitioners by what? By really highlighting what is lacking. Kahapon, ang sinabi nung is, the scientist, criticize niya yung sarili niyang field. Kasi scientist siya dati. Diba? Hindi na siya active. Ngayon, naging advocate na lang siya. Kaya sabi niya, yung scientist niyo need to speak out. Alam mo, there is a scientist, at ako naniniwala doon. Hindi na ako lalayo. Ang i-example ko sa inyo may pangalan. My younger sister, may second to the youngest, namatay kasi yung aming pinakabatang kapatid nung si baby pa.
4-day-old. So itong si Cecilia, Dr. Cecilia Diana Palau, Dr. Cecilia Kalapit Palau, okay. My younger sister, in-invite ko yan as a resource person kasi siya ay researcher ng abaka. Minapan niya, geneticist siya ano naman siya, plant genetics. Ako animal genetics, may kahayupan kasi ako. So, siya babait. So, siya, herbivore siya. Carnivore ako. Okay. So, si Diana, yung bata ko kapatid, naku, ayun ang kuya. Ayoko magpa-interview. Ayoko nang naharap sa media. Precisely the point of what Dr. Cristobal is saying. Precisely her point. Scientists need to do more. Or scientists, okay, need to do more. Speak out. Isipin mo, minapa mo ang genome ng abaka. Bakit importante yung mapahin mo yung genome ng abaka? Kala nyo, tao lang ang minamap ang genome. So you can identify diseases na vulnerable ang iyong industry. Para saan ba yung abaka? Ha? Para saan? It is lightweight, ang fiber niya, very long, ang kanyang strength na very high, kaya mong itali ang barko, etc. Very maganda siya. Ngayon, vulnerable siya sa tinatawag na virus. May viral disease na ang suspicion ng Pilipinas ay hindi natural lang, kundi ginawa ng kalaban natin sa industry. Abaka used to be endemic only in the Philippines. Tayo lang ang may sole, proprietary, and natural right dyan. However, nariyan na ngayon ang Malaysia and Indonesia na kinakalaban na tayo sa ating export niyan. It's a $12 billion industry. Okay? Na tahimik na. Isa sa nag-research kung paano siya magiging healthy. Kapatid ko, minapa nila yan. And they were able to cure it. Yun ang gusto kong sabihin niya sa inyo. Okay? So, but sa science lecture yun. Ito sinasabi ko, patunay na yung allegation, yung claim ni Dr. Cristobal, who used to be a scientist, na sinasabi niya kahapon na kayo, mga scientists, we need to do more. Ayaw niyong magsalita, takot kayong magsalita. For what? Kaya ang science, hindi tayo bobo yung ating mga estudyante pagdating sa... Kasi hindi na nurture, akala nila yung mad scientist, yung nakikita nila sa cartoon, na parang wow, sasabog na ganon, mga ganon, di ba? Ganon ang feeling nila. Yun ang alam nila sa pag sinabing science, ay mad scientist yan. May kulay green na bubble tube, naglalakad sa cartoon, bumubula-bula, di ba? May classes na ganun ang napipaint na picture. So, ang nangyayari, parang may kalokohan. Ay, pag science, may kalokohan. Yun ang nangyayari. So, sabi niya, you need to speak out. You need to do more. I-level nyo sa baba. So, yung trabaho ng museum, trabaho nila pag sinuhin, is something like that. Pick the curiosity. Ay, applicable pala ito. Kahit gusto ko nga imbitahin si Billiards Hall of Fame, si Bata Reyes Kaya lang medyo mahina na. Tsaka nag-iisip ako, kung lalagyan ko ito ng bilyard, siyempre, retreat house, bakit dito may bilyaran? parang yun ang mga challenges sa akin as an organizer. Pero gusto kong i-demonstrate, iimbitahan ko ng bilyard dito na kilalang-kilala nyo. Tuhog na yung sports, kasi billiard now is na sports, hindi na katulad ng araw namin at pantambayan. Nasa bilyaran yan at troublemaker yan. Nung panahon namin. Kasi puko ng tako lalo sa Batangas. Okay? So, it used to be like that. Ngayon, sports na siya. Pero, ano ang matunan mo sa billiard? Kung ikaw binebentahan mo ng ang mga bata? Angle, speed, control, etc. Momentum. Diba? Angle, paano mo titirahin yung bola? Isasargo siya para doon pumunta, hindi
Di ba? Which is, kung makikita ng bata, wow, there is science in it. Gusto mo magaling na billiard star? Mag-aaral ka ng math. Mag-aaral ka, angguluhan mo. Yun. Di ba? Ngayon, ikaw, may dahilan ka ng tumambay ngayon doon. Nag-aaral ako ng math. Tsaka physics. Okay. Di ba? I mean, kasi hindi mo rin naman mapigilan. Oh, di you might as well look, ikaw nga matalino, di hanapan mo na lang. Di ba? Hanapan mo na lang ng way yan para mapakinabangan niya. I think that is what 21st century skills is all about. Oh. Bahay, nagsasaing. Okay? Sinong nagsasaing sa inyo? Marunong magsaing. Okay? Mga anak ko, takal. Kahit yung nanay niya, takal. 3 takal na ganito, 3 takal na tubig, etc. Ako hindi. Alam mo, tekniko. Pareho kami ng teknik ni ma'am. Anong teknik ninyo sa pagsasaing? Mga taga-probinsya kayo, dapat mas pareho tayo ng teknik. Ano? Cups and then yung tubig. Oh, kita mo same, modern. Eto lang ang technique namin dyan. Pag NFA rice, taasan mo ng konti, hugasan mo ng marami. Yung isa, kung dinurado, pag NFA rice, tatluhin mo. Dagdagan mo ng konti tubig. Okay? Sakto yan by experience. Laging hilaw ako, dinurado na nga yan. Pagkagat ko, parang NFA. Kasi ako, kulang sa tubig. Yon. Kumbaga, yung life skills or technique, yan ay dapat itinuturo yan. Okay? Yes, scientific. Kasi ratio and proportion, yes. Hindi ko naman sinabing mali. Pero bakit hindi sumakto? Kasi ang daming intervening variables. Klase ng bigas, yung nature niya. Kasi ang mga bigas natin, marami ng klase. Merong heat resistant, merong high, tag dito, yung moisture resistant. Marami na kasi yung kanilang mismong mga stock flood resistant rice, may alam nila, salinity, merong na tolerate ang saline condition. May mga ganyan So iba-iba na. So kahapon, yun yung pasok na pasok agad sa isip ko na sana may makakuha, na ang gusto ni Dr. Cristobal, etc. Pero ang na-emphasize nyo, more on the science, the subdued, kailangan ng communication, ganun ang mga binalita nyo sa akin. Kailangan natin ng more science communication, etc. Yung kaldag, yung di ba? Nakakalimutan. May nakukot na nga kayo na somebody na knowledgeable and authority do sa bill, hindi nyo pa sinamantala. Tingnan nyo si Taberna. Ano lang sinabi ni FL? Ano masasabi nyo kay Sarah? Bad shot siya sa akin. Di ba yun ang na-highlight? Nose for news. Sasabihin, tapos kayo, yung mga apologies ni FL, kayo naman, ang dami sinabing magaganda ni FL, bakit yun ang kinote nyo? Siyempre, di-explain mo bakit niya sinabi. The good news can take care of itself. It's the bad news that needs taking care of. Yun ang mantra ng mga news writer. So kahapon, yun ang nangyari. May mga naka-miss out, may mga Pwede nyo naman sabihin na kumbaga, saan, ano ba yung popular corneto ba yun? Ice cream commercial. Saan makakarating ang 20 pesos mo? Di ba? Chug, 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 chug. May mga ganun siya, di ba? Kasi gusto mo mag-disco 20 pesos lang entrance mo. Mantala sa corneto, kompleto na, masaya ka na. Di ba? Bakit hindi nyo ginawa ang ganon? Saan makakarating ang 5 million pesos mo? Di ba? I mean, yung news, ganun yung mga atake niya. Di ba? Hindi yung masulat mo lang ng tama ang grammar and everything na, okay, etc. Mahinahon. Well, siguro ganun lang talaga kami. It may be a generational thing. Kami kasi masyado kami, we can tolerate it. Nung mga araw kasi, hindi kami masyado, kahit may maramdamin sa amin, na-occur. Nakita namin, laki ng paa mo, bangka. Di ba? Ganon kami, kaya namin tolerate yun. Ito, parot. Although walang makatawag ng parot sa akin, bakit maingay? Kung ano-ano sinasabi.
Oh, kaya lang, walang makagano sa akin. Kasi black belt ako nung high school pa lang eh. So, ganon, yung ibig sabihin, sa amin kaya namin yun. Ngayon, sabihan mo ang bata, medyo mag-isip ka rin kasi iba nga ang sitwasyon niya yun eh. Minsan yung anak ko, na alam mo nagtatampo sa akin, etc. Pero, I mean, hindi ko malaman kung paano ko babalansihin na ganyan. Tino-tolerate ko na lang yung mga retort niya. Pag naka-low sleep siya, tatawagin ko. Hindi naman ako magaling po, pero, oh no, pastor. Ganon. Pero asar na asar siya sa akin. Pero, anak, life is tough. I'm so sorry, I am hurting your feelings. Pero, habang kaya ko pa na, alam mo yung, what doesn't kill you, fun ako nun eh. Hindi. Di ba? Mahilig kayo kay Taylor Swift eh. Yung pa naman kay Katy Perry eh, di ba? The Taylor Swift economy, yung mga uso ngayon sa mga management lecture. Di ba? How motivation works, etc. Mga inspirational speaker nyo, ganun-ganun. So basically, hindi lang ako, sometimes misunderstood ka, hindi ka makuha. Kasi, siyempre, it may be a generational thing. Okay? Yun yung pagka halimbawa, magbibiro sila kasi hindi man ako ganun ka-religious, pero magbibiro sila, talagang kinocall out ko. Pinagsasabihan ko, dressing down agad. Magmamak ng, hindi naman mock, whether seryoso, etc. Wala sa appropriate place, biglang magdadasal, etc. Kino-call out ko. Not because I am strict or I am very righteous, but because I want them to learn the sensitivities of religious sensitivity. Nakakapugot ng ulo yan sa ibang bansa pagka na-offend mo ang religious rights ng iba. Even if you insult the king, kulong ka. In Thailand. Subukan mo. Kung ano-anong trouble ang magagawa mo. So I am calling them out para right now, alam mo na. Now you have to, it's no love. Sa iyo, biro yan. Sa iba, hindi. Correct? So yung tinatawag na sensitivity. Magalit ka na sa akin. Pero sino magtuturo sa iyo niyan? Wala. Wala, di ba? Kaya ako sinishare sa inyo because these are personal experiences. Okay? Ang style ko kasi, nasari pa rin ako sa balita. Di ba? The good news, ikaw naman pumupuna ka, hindi ka nagsasabi ng praise ng mga tamang ginawa. Oy, very good ka anak, sa ganyan. Kasi, ang perspective ko, Jarista nung araw pa eh. The bad news needs taking care of. Di ba? So, kung ikaw may mali, hindi kita pupuruhan sa dami mong ginawang tama. Sa isang mali, doon kita i-address. So, yun ang sinasabi ko. By training siguro, nadadala ko rin as a parent. Na sa daming magagandang ginawa ng mga anak ko, napasama ko nga dito, napatulong ko nga, mga professional na sila, arkitekto, may mga master's degree and everything. Pero, bakit minsan yung kulang, yun ang nakikita. Maybe it's because of the training. Training as a journalist, as a writer. Nasanay kami doon sa idea na the good news can take care of itself, but it's the bad news that needs taking care of. So it's the bad, it's something like kung sa behavior, yung dapat i-call out, yun yung i-call out mo. I'm so sorry, gumawa ka ng 99 na tama, bakit bigla kita sinabihan sa isang pagkakamali mo? Because ang training ko as a journalist and a father is that I want to take care of that one mistake or one perception of lack. Yun. Maybe I will be misunderstood, of course, because I cannot explain it. Okay? Diba? In this manner. Yun ang situation natin. So maybe, kahit communicators ka, you will have to have some training, more training in communication. Sabi nga ng iba there is another way to present it. But alam mo yan, minsan nakagawian na eh. Kasi noon wala naman kaming puna sa magulang namin. Yung niyad-yad na bamboo stick, yun na lang ang babati sa'yo. Loko ka, tok. Pingot ka dito. Iiktad ka na lang. Ganon yung mga
Na, kumbaga yun ang training namin, walang masyado salita. Dami mong sinasabi. At isipan mo kung bakit ka napalo. O, bakit ka nakurot sa singit o nakarot dito. O, ngayon, gawin mo sa classroom yun. Harassment yan. Tulfo ka na sa. Huwag niyo pong gagawin yun. Kasi iba na, ganito, dapat may understanding din po tayo, okay, na iba na ang panahon ngayon. Kung ano yung naranasan nyo, that's between you and your parents, and your community, and your terror teacher. But I cannot thank them enough. I cannot thank them enough for being that mean. Okay? Diba? Kasi noon naman, pag dinisiplina ka ng teacher, pupuntahan ka ng magulang, magsusorry pa sa'yo. Pag si bata, anong ginawa sa'yo? Napalot ka, kulang pa yan. Kung ako yan, biniting kita ng patiwarit. Gaganunin ka ng magulang mo nung araw. Kino-call out yung isa. Sir, minsan lang naman ho nangyari, minsan late. Sobrang dami niyan late mo. Sir, isang beses lang ho nangyari yan. Ilang taon tayo, 200 days. Ilang beses ka malilate. Ang dami niyan. Hindi pa nangyayari yun. There may be a better way to say it. But it's just like training in journalism. You take care of the news. Kaya hindi ko kayo rin masisi na ang nakita ninyo, yung pleasant. It's good. We have a fair share. Minsan nakasab din kami, tao lang din kami. I've even called a crazy person, a bully. I've been called names. Okay? Tawanan ko na lang. Noong una, galit na galit ako. Okay? Kung nakita ko to, kalalagyan mo sa akin. Di ba? Professor nga ako pero pwede ko ibabato eh. Ganon yung idea ko. Pero come to think of it, pagka na-rationalize mo na, okay, ano kung mahihita ko? Di ba? So, nara-rationalize mo rin naman. Pero dun lang sa mga kaurasan na yon, na tao lang tayo. Pero syempre, kapag nasa classroom ka, iba na po ngayon. So, ito mga generation na to, kulang din tayo sa explanation bakit ganyan. Nung araw, pag napagsabihan kita, Iha, nagsumbong ka sa nanay mo, yung nanay mo sasabihan ka pa, anong ginawa mo? Hingi. Ano? Hindi ka pagsasabihan. Laging tama si teacher, kakampihan niya yan. Like, yan din ang pet peeve ko minsan eh. Yun. Yun ang mga challenges. Right? Kasi hindi communication gap. Ganon din yung lecture kahapon. There is a gap. There is a divide. Generational at that. Even my sister, personal sister ko na gusto kong tanongin, interviewin tungkol sa genome project niya, ayaw magsalita. Ayaw. Pagawin mo na lang ako ng iba, pero hindi ko kaya niyang bumarap. So tama yung sabi ni naniniwala ako sa sabi ni Cristobal, ni Dr. Cristobal, scientists need to do more. Okay? And us, microphone daw kayo. Sabi nga nung anak ko, na babae, bakit naman tinawag na microphone ni Doc yung mga bata? Kako ang ibig sabihin lang nun, mouthpiece. Kayo ang maging tagapagsalita. So nilagay ko sa title, bakit ito pa? Kailangan may konting pines. Alam mo yan, ako maintindihan ng editor yan. Bakit kinote ko yung microphone? Sino karinig sa inyo may nagsalita ng microphone kahapon? Masyado bang maingay? Kaya hindi nyo nakita na. Yung mga ganun ang inaabangan nyo. Yung mga ganong mga kuntil-butil na informasyon na bigla na lang susulpot, bad shot siya sa akin. Yan, yung mga ganyan. Bang-am ang ating Pangulo. Yung mga ganon, sabihin mo, sir, sobrang namang exaggerated kasi po noon. Bakit po yung kinuot? Ano nga ang mantra? The good news can Take care of itself. take care of itself. It's the bad news that needs taken care of. Very good. Di ba, architect? Gaganyan-ganyan lang akala nyo, assistant natin, architect niya. By profession and by license. Okay? Tama ba, architect? Totoo yan. Okay? So, we're surrounded by really good professionals. So, kapag may tanong kayo sa math, wag sa akin sa kanya. Okay. So, anyway, ang sistema, yun lang naman yung kahapong hinahanap ko.
sa news article nyo, kung nakita nyo yung mga sundot, mga konting gano'n na pwede mong gawing angulo as news. Kaya sabi ko nga, yung mga sinulat nyo, parang mas maluma, parang mas ano pa eh, mas ngayon eh. Hindi ko tuloy alam kung uulitin ko yung yung lecture kasi mas bagay sa science yung sinulat nyo kahapon sa news. Okay. In a way kasi medyo kailangan i-rationalize natin pag science. So kaysa makita natin. Okay, so let's begin it formally. This is mine. Thank you. So ano kaibahan? That's the question. In reality, sa mind natin may kaibahan. Pero sa practice kami, naiintindihan namin halos wala. When we were trained, wala naman sinabi sa amin na eh. It's just a subject matter at discussion. Kung sabihin na mayroon tayong science communication. Yan. Di ba? Yun ang So, next. So, katulad yan, how would you approach this? Kung sasabihin mo yan ang science, kung yan ang mandate, I can share this to you. Don't worry about it. Mas mahalaga yung maintindihan natin. How will be science, how can we be attractive, or how can we spread the word if you show them this kind of a publication, which is basically a summary of a very complex situation. Anong mapapansin mo dyan? Hindi siya, some publications are meant for technical people only. Okay? Even scientists, it's like it's a league. Tayo magagaling dito lang tayo. Ito yung forma natin, understood na natin yan. Kung hindi na maintindihan, alam mo na kung anong kakagangailan. Okay? Walang effort on the part of the scientist and the science communicator to analyze or to at least break them into parts. You have to really interpret it. Some will be easy to interpret, but others medyo complex. Okay? So kaya sasabihin na hindi kasi naman Eugene, may naniniwala rin kasi na science is not for everyone. It's for an exclusive league of brilliant people. So sorry, you are not part of it. Okay? May ganung klase eh. Mayabang din kasi. Which is, kaya ang perception ng mga tao, mad scientist. Nagigets nyo? Kayo yung lumalayo eh. Tapos nangungo kayo ng nangungo dyan. Bakit kailangan ikaw ay mag-stand out pa at patunayan mo yung sarili mo para makasama ka namin. Ganun ang attitude, hindi yung akayin natin and maybe we can develop. Alam na natin na may mga batang genius. Di ba? Yun na nagiging kakulangan. It will be, kailangan yung alisin natin yun. Kailangan himukin natin sila. I always encourage my daughter, wag na kayo sa communication kasi kaya na namin ang mama ko yan. Go into technical, awa ng Diyos, sumunod yung dalawa. Umiiyak pa nung hindi ko pa-examinin sa UP. Tama na tayo sa debate, kaya UP na kami ng nanay ko eh. Yung dalawang yung kapatid na panganay, ganun din ang alam. Ang iingay natin sa bahay. Yung dalawa sumunod. Yung girlfriend niya, na arkitekto na ngayon, at tapos na ng masters niya. At yung bunso, yung si Ian, na engineering. Pareho sa Mapua. Maiyak-iyak, madali pumasok sa UP. Mas masok na nga kami dyan eh. Ang kailangan ko sa inyo, technical. Magpunta kayo sa field na talagang may value yung insight nyo. So kaya kayo, hindi ko kayo ma-encourage. Kahit kami galing sa university, hindi ko ma-encourage. Maraming magaling sa UP. Pero hindi lahat na magaling nandun. Maniwala ka. At ang UP, kapag galing ka sa UP at gumawa ka ng kung bagay nagpakatanga ka, ay sinasabi ko sa iyo, cum laude ka rin ka sa katangahan. Ganon. Extreme siya. Okay. So, kung hindi kayo taga-UP, don't worry. Minsan nga, ang biro ko, kami ng mga taga-UP, sinasabi ko, alam mo, nagpagulo sa Pilipinas. Kung bakit ganito tayo, ang daming sobrang magaling sa atin. Siksika na tayo rito sa Pilipinas. Wala sumunod, lahat kayo, leader. Top leader ang tawag, ganung arrogante ay, hindi ako leader. Top leader kami, academic leader kami. Sus. Di ba?
Ako, nag-law din ako, just to understand policy. Lahat ng leaders natin, ang dami, gusto lahat abogado. Hindi naman marunong sa management. Ako, nag-law school ako memorization. Hindi ko na nga tinapos. I'm so sorry kung may nag-law rito, ay hindi ba totoo? Magka-case digest ka, summary, natutunan mo na sa Campus John Yu. Case summary, ganyan kakapal. Pa-summary sa iyo, kalahating pahina. Kung wala ako, gagawin ko na ng libangan. Ngayon na medyo pwede na ako mag-retire, maglululi ako, libangan lang, payabangan lamang. Okay? So, ibig ko sabihin, mga leaders nyo, mga managers nyo, puro, you need good managers, iba po ang science ng management. Hindi nangangulog ang abogado ka, pwede. Ating mga, ako may tinatamaan, ito na naman, the bad news is taken care of. Okay, so may tatamaan tayo. Pero ibig ko sabihin, I think, yan ang criticism ko sa kaya, what is Philippine education? Because we do not place the right people in the right places. Diba? We assume that you will learn it there. Yung learning curve, ang tagal. Wala na, nasayang na yung oras bago makarating doon. Kung naglagay ng academician dyan, dissolve na yung yung pisa-pisa na yan. Diba? So, yun yung take ko. Kami, nag-e-effort kami mag-aral. Walang masama doon. I think brilliant lawyers can really handle the job. Wala akong nakikita problema. I believe so. Talagang ako'y kumbinsido. You're a lawyer, you can easily understand that. Please do not study there. Do us a favor. Study it outside. Pag marunong ka na, saka ka pumasok. Hindi yung pagpasok mo, saka ka lang mag-aaral ng 2 years. Ang dami nang natapon. Give it to the academicians. Okay? Yun lang masasabi ko. Kasi ang dami nag-doctorate sa inyo. Baka yung principal, mas magaling pa mag-manage eh. Kasi meron siyang 10 teacher na minanage. Hindi delegation. So, those things, yan ang what is Philippine education. Ito rin yan. Ganon din yan. Hindi natin ma-communicate. Ito, graph. Ang ikukot ng mga bata kung ano lang na hindi makita relation, hindi makita ang trend, hindi makita yung pababa, pataas, bumababa. Ano yung significance niya? Bumaba nga, significant pa. Tingnan nyo sa survey. Bakit? Anong importante sa margin of error? Sara, Kapilar, 48%, etc. Sino sumunod sa kanya? Tulfo. So, Tulfo. May nagsasabi, Tulfo daw una. Tulfo, ganito, 48 yung isa 47. Tapos mamaya makikita mo, sa False Asia, margin of error, plus or minus 5%. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo ba ibig sabihin nun? Because of uncertainty in statistics, they are statistically tied. Kahit 48 ka, kahit siya 47 o 45 pa siya, pag ang margin of error pasok sa plus ganito, minus ganito, they are statistically tied. Ibig sabihin, pwedeng sa survey, may error kasi ang survey, hindi siya ganun ka-precise na zero, so ganun yan. So bakit ka mauuto? Ito ngayon na nakakatakot. Sinong Vice President? BBM. Si Vice President? Sorry. Si Sara. Sorry. Si Tulfo? Senator. The mere fact na naging statistically tied ka, I'm so sorry, baka sabihin nyo naman, bias ako, wala naman ako galit kay Tulfo. Okay, taga-media din yun. Ay, magdasal na kayo. Doon ako kay Sara. Pero, ibig ko sabihin, pero, yun ang nakakatakot because they are now statistically tied. Yung isang vice president, popular, ang anak pa ng isang presidente. Tapos, ito na statistically tied mo. Delikado ka. Ibig sabihin, sa reality, pag in-apply baka lumamang yun. Nagigets niyo yung ibig ko sabihin? Bakit? Kasi ang tao gusto swift justice. Tuntua kay Tulfo. Kernel, tarantado ka. Mga ganun. The Tulfo brand of justice, this is, narinig nyo naman I'm so sorry, baka may kamag-anak si Tulfo. Okay? Pero hindi ba totoo? Mumurahin ng principal, hindi naintindihan, may mga proseso, may procedures. Si teacher, nga si teacher. Dahil may nagsumbong lang. Parang nababypass yung tinatawag nating justice system.
Isusulat pa ng taga-media. Oh. Isusulat pa. Hindi tinanong yung Pulse Asia kung anong ginawa o kung sino mang survey agency yan. Ano ho bang methodology? Hindi alam kasi ng marami na ganito yan. Pag commission survey, somebody paid for it. Commission survey. It's not wrong. It's not wrong. Kasi kahit sila business din parang kami, nagpa-training kayo sa amin. It's paid. Di ba? So ganun din yun. Paid siya. Okay? Pag non-commission, yun ang delikado. Kasi yun, generated niya for whatever reason. Delikado is such a way na ganito. Pwedeng i-skewed niya. Pag sinabing skewed, pwede niyang ang mga tanong would be leading to something. Okay? Kasi diskarte niya, nagmamarket siya. Pitikin ko nga ito sa sorting. Ayaw kaming pansinin. Okay. Mas maganda pa sa akin yung commission survey kesa sa hindi commission. For what reason? Iba ako mag-isip Yung commission, at least, sino nagpa-survey? Company Tulpo. Ayaw They are entitled to 20 questions. And therefore, I think the questions will favor them. Alam ko, bias na. Ang nadidelikado ako yung sariling sikap ng agency. Kasi, alam naman natin, kailangan mong mag-market. Paano ka bibilhin? Kung wala namang need sa'yo. So, create the need. Sabi ng iba, mas reliable daw yung non-commission. Kasi walang bias ang company. Hindi totoo yun. Gusto nila rin magpasweldo, mabuhay, etc. Tingnan nyo sa mga dyaryo. And this is the critique. Sa mga dyaryo, okay, mapapansin nyo, pag ang balita against formula milk, against a certain industry, nagtatagal ba? Hindi. Hindi, di ba? Bakit? Alam niyo kung bakit? Media is an industry. Paano kumikita media? Sa basa nyo? Libre nga sa online Wala kayong contribution doon. Wala kayong dagdag o ambag sa kita ng kumpanya. Kundi popularity lang. Saan kumikita ang kumpanya? Sa Advertisement. Sa advertisement. Ibibirahin mo yung Nagbabayad. yung formula milk. Sa halip na i-promote mo yung gatas ng ina. Di ba? So hindi niya gagawin yun. Kasi mawawalan siya ng advertiser. Didisiplinahin siya ng advertiser. It's an industry. Kaya sinasabi namin sa inyo, yung tinatawag nating media, advocacy, media, literacy, importante. Tuturuan namin, sinisigurado ko sa inyo. Okay. Kung ako may sponsor sa inyo, hindi kayo ang hindi kayo ang nagbayad ng inyong, hindi tayo sumuporta sa isa't isa. Siyempre, wala akong magagawa. Kundi yung interest nung nag-sponsor sa akin, ang i-highlight ko sa inyo, sa audience. Di ba? Yun ang mabigat doon. So, ang media, industriya po yan. Huwag natin sila sisihin bakit sila may kakampi, may hindi sila kakampi. Because it's an industry, pinapasweldo rin ng tao. But I want you to, sa seminar natin, I want you to understand yung critical thinking natin. I want you to have that perspective. Okay, so sa science, going back. Sige nga, let's go back kasi baka mamasarap tayo. Well, ito yung mga usually na bias ng science. Even science may bias din siya. More on application siya. Health. Kaya nga yung weather, di ba? Walang pasok, etc. Very yan. Ang science, di ba? Kahit pa science na yan, science writing na yan, may bias pa. Usually attracted siya doon sa popular. Science, health, di ba? Yung mga ganyang balita. So wala na tayong magagawa doon. Okay? Ito ngayon yung mga less. Human evolution, etc. Bakit palagi sinasabi na galing pa rin tayo sa mga Chongo? Di ba? Ang tagal na natin sa mundo ito, yung pa rin ang ating perspective. So hindi na natin alam. Bakit nagsisigap si Elon Musk papunta ng Mars? Ba't kailangan malaman mo pa yung life doon? Barren nga. Di ba? So, ba't gusto mong pumunta ron? Ang ganda-ganda na ng Earth. Di ba? Binawalang hiya mo rito, tapos lilipat ka rin. Ikaw may ari ng Twitter. Hindi, it doesn't, minsan lang, weng-wang din tayo Di ba? And people are supporting. Because they don't want to live in Earth anymore. Di ba? Bakit naman ako pumunta? Dito ka na, ayusin mo na lang yung ginagawa mo dito. Okay? So, yun ang mga situation natin. So,
Eh, pulo, so, may mga ganun talaga. Yun ang reality eh. Hindi siguro tayo magbabago doon, but at least continue the advocacy. Minsan may mga nasasagasaan tayo sa mga sinasabi natin, may mga nagtatampo, may mga nagagalit. Pero if no one will speak, katulad ng lecture kahapon, you need to speak out. Whether mali o tama yan, pabayaan mo kontrahin ka. Wala naman ikaw monopolyo sa karunungan eh. Even if you do not agree with me, I welcome that. Because essentially, that's the idea of a discourse. Diba? Huwag kayo laging maniniwala na kailangan kakampi nyo lahat. You have to be open doon, just like science. Kasi ang science ay hanggang saan? It is not truth, unless, hindi ka may pasumali siya eh, unless proven otherwise. Di ba? So hindi siya pwedeng sabihin na ang formula ng water H2O. Tayo lang, natin, yung breed lang natin na nag-formula nung nag-identify na hydrogen, dalawang molecule ng hydrogen. Even, baka nga yung ibang, kung merong ibang race, kung may ibang creatures, okay? Baka nga hindi nila hydrogen ang tawag doon. Oh. Di ba? Baka iba ang kanilang designation doon. Di ba? Tayo lang naman eh, yung nomenclature natin ang nag-identify niyan eh. Na ipinipilit natin sa kanila. Kaya, pag sinasabi na, this archaeological find will rewrite history. Oh. Yan, mga ganun tayo. Oh, kaya walang tinatawag na, walang tinatawag na ganun talaga absolute na katotohanan. Ito pang pagsulat. Kaya kahit ang pagsulat natin, relative na, may bias na, itinatry lang natin na talagang medyo sikapin na bawas-bawasan. Okay? So, naghahanap tayo ng attribution. Sino ba ito? Bakit ito paniniwalaan namin? Kasi sanay na sanay siya. Diyan na siya nagpakadalubhasa. Sabi nga sa Tagalog, diyan na siya inuban. Diba? Diyan na siya tinubuan ng uban. Maybe he is doing something right. Parang World Cup. Pag sinabi natin, experiential journalism, wala na sabihin, World Cup na yan. Nagpapapress conference talaga yan. Actual, yun ang pinasusulat niya. Kahit journalist ka, mag-cover ka, pareho lang kayo ng ginawa. Tama? Yun yung claim to fame natin. Ganon din yan. Ganon din yung ginagawa natin sa resource. Hanap tayo ng scientist ng authority dyan. Diba? So yun kahapon yung punto ko, na kahapon nagmukhang mas science yung yung submission nyo sa akin. But nonetheless, at least na-explain ko na nakakasawa ko. Parang fortunate din kasi your original lecturer is supposed to be our kumare, Evelyn Makahira na senior reporter for the Philippine Star. But nagkaroon siya ng emergency, pinaganda ko pa. Kasi baka naka-record. Hindi siya nagkaroon ng emergency. Tinanong niya ako, Jim, sinong audience ko? Sabi ko, may teacher. Siguro na pagkastigo may ginoon siya kabataan na teacher, ayaw magturo sa inyo dahil may kasama teacher. Kaya yung teacher din medyo alam niyo yung bata, kailangang agapay. Medyo alalay din lang kasi iba na tayo, old school tayo noon eh. Pag sinabi na, mahina pa lang nilalang yung mga kaedad ni sir, ay sa totoo lang iho, hindi mo alam ang iyong sinasabi, kaya pagpapasensyahan na kita, hindi mo alam ang aming pinagdaanan. Tatawanan ka pa ng pagkaklase mo pag pinaluhod ka sa balato. Alam yung balato? Munggo. Pagpasaway ka, meron kaming isang maliit na pool na ganon, sa Batangas, kasi marami yung estudyante sa Batangas, ako si Paluhod. Sinong malangay niya rito? May alam ko, may taga-Bawan eh. Okay? Yun. Kahululutin ka doon sa balatong, tatawanan ka pa ng mga estudyante, kapwa mo estudyante. For what reason? Kasi pasaway ka. Kasi maingay ka sa klase. Pero illegal na ngayon. Ngayon, hindi na pwede yun. Kasi syempre, may rules na tayo and we have to follow rules. Huwag mo nang, hindi na pwede yung paluhod sa balato ngayon. Itulak na lang ng kaklase niya sa balatong, yun. Pagsasabihan mo ngayon yung gumawa nun, ikaw naman, hindi mo pala laksan-laksan. Isang kaso yan. Okay? Next. Okay. Everywhere.
So, yan ang mahirap eh. Akala nila, ang science, hindi mo pwedeng makita. Alam mo, naglalakad ka na, nakita mo mimosa pudica, close open, close open. Alam mo yung mimosa pudica, ano yun? Mimosa pudica, ano? Makahiya. Yung pag ginalaw mo ganun, sumasa lang ganyan. Tapos mamaya, makikita mo, open na naman. Pero pag ginalaw mo, gano'n na naman siya. Di ba? Oh. So, kahit doon palang inom ka na po, pag ganun niya, uy, parang may hangin hindi ko nakita, pero parang tumunog eh, etc. Di ba? Alam mo yun. Tapos mamaya, medyo hyper ka na, uy, putya, sugar. Di ba? I mean, it's up to you to how, I don't know why people can't love science when in fact it's everywhere. Init ng panahon, bakit? Punta ka sa shade, lahat halos nandun sa puno. Gusto lahat may puno. Pero pagka naglalaglaga naman, nakita, dumi niya, putulin na nga yan. O, ano nangyayari sa atin? Yun. So, yun ang situation natin. O ito, lagi ring debate ito. EV. Ano yung EV? Electronic vehicle. Electric vehicle. Electric vehicle. But of course, the component are electronic, syempre. Batteries. Anong challenge dyan? Sir, may nagkwento nga sa akin sa ano ko, kasama ko na yung mga Mga electric vehicles. hindi sir, pero parang yung mga walang registration na na mga gas power tapos ginapalusot nila na EV. electronic po ito. Well, that's news approach. Pero on the scientific side, anong problem with EV right now? Hindi pa widespread kasi wala tayong masyadong charging stations dito. Oh. At Well, saka magastos that is one consideration. May malalim ba na consideration pa? Yes, sir. Although it needs to have advantages, but the main concern really is the abundance of batteries, magagaling the source of batteries, and that would also mean na yung industry itself cannot be sustained with deposits natin doon. And then of course, it will also mean na mag-mine na naman sila ng mga minerals na yun para ma-sustain ang EV. Very good. Okay, so alam ni Sir kung ano na ang potential problema niyan. At the current state of our technology, there is no battery at the moment that can last 100 years. Meaning, what will happen to the battery? Lahat tayo may mga sasakyan naman, kamag-anak natin, etc., pamilya natin, etc. Tanungin mo sa, Sir, anong ginagawa mo sa battery? Only a few can recycle. And in fact, kahit in-recycle mo yung lead is a poisonous substance, by the way, nakaka-retard ng growth yan. Okay? It's a heavy metal. Components of the lead cannot be 100% retained. So therefore, pag tinapon mo ang battery, kasama yung lead, kahit pa i-recycle mo si battery, kasama yung lead, sisink yan. 30 years, 40 years, etc. Punta yan sa water table natin. Iinumin naman natin yung poison. Cancer. That is the problem. Wala tayong storage for the energy, and the current technology has to step up in order for this EV to be really environmentally viable. Doon nga sa meme, anong nangyayari? Nag-solar kayo. Nag-electric kayo, diesel-powered para maging fashionable ang pag-adapt ng EV vehicle. Hindi nyo inisip, saan i-store ang energy? Sa battery. Hindi nyo inisip, pang 10 years lang ba yan? Imagine kung puno tayo ng batteries. Gaano katindi? Ang filtration industry ba natin kaya na mag-step up para i-prevent niya sa pag-inom natin? Pagpasok sa labahan natin, pagpasok sa kamay natin. Liligo ka kung hindi mo inumin, naliligo ka ng may trace component of lead, of mercury, etc. These are highly dangerous metals. Ito pa, matindi, yung pinoint out niya. Double whammy ka, miminahin mo pa. Miminahin mo, sisirahin mo yung environment. For what? Just to develop the battery? Alam naman natin ang rules ng natin. So, alam mo, pag-isipan natin mabuti at lagyan natin ng enough safeguards. Sabihin natin na in 20 years, i-open namin ang Pilipinas sa EV. But we will only accept those above 50 years ang battery life, and we will test it
Now, if 50 years wala ka, eto, no recycling para hindi matapon. Storage, saan mo ilalagay yan? If you're the company selling it, give us a storage na walang masyadong harm or mitigated ang storage niya because we will not allow you to just recycle it. Itatapon nyo lang sa waterways namin ang inyong mga. You have to prove to us. Yun ang investment climate na hinahanap ko, which is not going to happen. Which is not going to happen, I tell you. Kasi, ang clamor is that, alisin natin yung mga uso, which is right. Our Constitution prevents us from going nuclear. Kasi mas malaki daw ang problema in the future. So therefore, ayaw ng Constitution natin na nuclear. Okay? So, There is nuclear. ang nangyayari ngayon, okay, sun energy, generated, yung coal energy, itatransmit mo ngayon, ito ang problema. Ang dami rin nagbubunga nga sa Pilipinas, multilateral institution. I'm so sorry, my daughter works at DOE. Nakaka-attend siya, and I'm telling her, kalokohan yung sustainable development. You cannot really sustain it. You maybe can sustain it up to 50 years, but not beyond. So, sige, walang hard and fast. At least there is some semblance of improvement. But please, yung public policy should be there. Anong gagawin mo sa battery? Anong gagawin mo sa miminahan? Etc. etc. Okay? Yun lang naman yung question ko eh. Address it, and then we're good. Kaya sasabihin mo sa akin na, Sir, ito yung alternative kasi maganda akong kalikasan, parali-rali ka pa dyan. Mag-isip ka nga. Hindi ako matalino, pero alam ko may kakulangan ka. O sabi nga ng isang popular na sekretary, ano sabi? Ano ka? Isa ka? Isa kang ano? Bobo! Sino yun? Yung gusto maging ano? Yung isang gusto siya maging senador. Ang pangalan natin niya, Larry. Pero huwag niyo na baka matandaan niyo pa eh, na-disbaryo. Na-disbaryo. Kasi lahat ata nung nasabihan niya, sinasabihan niya, Bobo! So anyway, ay ano talaga. Tapos lalagay pa kayo ng mga, mag-i-elect pa kayo ng mga ano natin, popularity contest. Isip-isip naman kayo, my God. Isip-isip naman tayo, mag-i-advocate tayo. Kasi yung mga nasa public policy natin, sino ba yun? Those are your congressmen. Those are your senators. Medyo pili-pili naman ang unti. Di ba? Huwag naman yung parang clown na tayo eh. Parang kakain na lang ng buhay na manok at saka magpa-fire breather tayo sa kongreso. Ang galing-galing pa naman ng aking kaibigan, kabatch, ahin sa akin ng konti si Senator Subiri eh. Taga-UPLB din yan. So, marunong yung tao na, sayang naman yung kanyang leadership kung ang mga kasama niya kakaiba. Okay? So, yun, huwag naman lahat. Siguro pwede lang din tayo kung para democratic, may bobo, may tanga. Pero hindi ko sabihin, huwag naman lahatin. Gusto niya naman, pakyawan eh. Okay? Matay lang, pakyaw mani. Gusto ko siya dahil nakikinig. Okay. Okay, ito. Ito yung hardcore science writing. Kahapon, dapat tinanong nyo si May. Paano niyo po ginawa yung At po may dala kayong puzzle. Nakita niyo yung puzzle? Wala nagsulat sa inyo about that. Well, tama lang kasi more on science talaga siya. Bakit bago siya magsalita? Bakit may prop siya? Bakit may puzzle? Pinag-try pa kami Sino yung nag-try? Medyo nahirapan ata, di ba? Pero mahirap palang gawin yung group na yun, di ba? Pang-exercise ng critical thinking skills. Pero kung magagawa ng paraan to, etc. Di ba? Para tayo, lifelong learning sa application nyo, may problem kayo, academics, etc. Paano kung magagawin ko? Di ba? Ganun yan eh. How do you deal with the problem? Ganun din lang yung sa science. Siguro hindi lang na-explain na, alam mo, pagka very sharp ka sa ganyan, you can predict. Ito dapat, nakikita mo pala, nakikwenta na sa isip mo, parang chess player ka, ito yung move niya, ito, pasok, di ba? Ito gagawin niya, pag ito ginawa ko, etc. May anticipation ka, it's a skill. Ang tawag namin yun sa ISO,
sa pagka nagsa-certify kami. Ang tawag namin doon, may nag-exercise siya ng risk-based thinking. If I cross the street, saan ba mas delikado? Dito yung galing ng traffic. Saan ba ako tatawid? Doon din? Or dapat yung kita niya muna ako. Dito ako tatawid. So yung ating mga planner sa traffic, di ba, sa mga crossing, sa streets, ang tatalino nila. Halos doon sa intersection, ilang metro lang, 2 metro, ando na yung pedestrian crossing. Mali yun, tama? Kitang-kitang mali. Pag likuran ng sakyan, disampul ka na. Ilayo-layo mo ng konti. So yun ang mga planners na hindi nag-isip. Nagkulang sila sa risk-based thinking, nagkulang sila sa mga exercises ng mga ganun challenges. Nung araw kami, mga bata, bibigyan ka ng mga metal. Yung mga metal na i-unlock mo, hindi pa uso nun, wala pa kami pambili ng mga Rubik's Cube nun eh. Amin nun, mga kalawak-kalawit na metal na ganyan, kalasin mo. Di ba? Nung asa, pero yun pala nakakahasa. Mga niliko-liko lang na pako, etc. Pero, na-figure out mo, ganito pala ito. That's what I'm saying. Yung practical approaches. Wala nagsulat kahapon about how this puzzle, di ba? How it looks. Parang 1 meter by 1 meter lang ata height niya. Di ba? 1 meter by 1 meter. Tapos metallic siya na actually parang ang tingin ko made of stainless steel. Okay? If you're a science writer, ba pwede mong i-describe yun? What it looks like, how it is, how it performs, what is the idea behind it. Parang ito, example. The first draft of the Human Genome Project were outlined at the genetic conference, etc. Ito, galing ito, ang source niya nito, hindi tao. Paper. Paper, research paper. Pero tinignan niya. Basahin niyo. So, by using the technique, yung description, yung summary, summary, na gagawa niya ang science article. So sa inyo, ang challenge sa inyo, hirap na hirap bumuo ng page sa science. Ang ginagawa, nagda-download. Tama? Nagda-download ng kung ano-ano. Hindi nakita na yung inyong greening project, pwede nyo gawa ng istorya. Yung water project nyo dyan, na inuman ng mga bata, yung testing. Testing ng tubig. Pwede nyo nang gawin yung article. Kaugnay ng inyong news article na nakapagpatayo si principal ng isang faucet na parang yung sa inuman ng karamihan, di ba? Sa kantin, di ba? Tapos, hiningan mo sana ng test, pinuntahan mo, sino ba yung ating supplier dyan, etc. O kung sino ba yung kayo nang patineles to, nanghingi ka sana. Ng test result. Pina-explain mo sa science teacher. Ano ba ibig sabihin ito? Mga result na ito. Ito ikaw, etc. Ano ba itong E. coli? Huwag mo kakainin yan. Huwag mo inumin yan. Alam mo yung E. coli? Yung E. coli, yan ang bacteria na nakikita sa asa. Lagi mo nakikita yan. Nahahawakan mo pa nga minsan kung hindi ka nagti-tissue paper. Yan ay very rich sa pupu. E. coli. May anak na ng isang mayor sa Tagano na E. coli. Okay? Sa syudad, sa Manila. Kasi yung nainuman niyang tubig, sa yung palamig, yung sa malamig, yung di ba yung gulaman. Ang supplier nila, siguro nag-fail yung filtration system, nakatap lang sa commercial water. Si commercial water, may booster siya. Yung booster niya, humihigop. Nasa sa latrine, nasa sa imburnal. Di ba, mga tubig naman natin, katabi, imburnal na. Di ba? So siguro, pag hip-hip in theory, kasi booster nga pag hip-hip niya, may leak, nakakasama yung maduming water. So, may failure sa filtration system, ayun, na-deliver. Ang sabi nung nagbebenta ng palamig, yun naman daw ay mineral water. Pero hindi. Alam mo, sepsis. Kumalat yung infeksyon sa katawan ng bata. Anak ng mayor ako. Siyempre, alam mo naman, pag kinabutan ka ng inumin doon, hindi ka pwede suplada.
Oh, di ba? Kasi politiko yung tatay mo, mayor pa. Kampanyahan, nangangamay-ngamay. Oh, pagka inabutan ka ng tubig, hindi mo ininom, ay suplada. Oh. Ay, mataas yung pag nakita sa kampanya, nag-alcohol ka bigla. Pagkakamay mo, sabay nag-alcohol ka nakita, naku, mahirap pala yan. Mataas Hindi yun. makamas. Talo na yan sa eleksyon. So, hindi natanggihan. Inom. Hindi naman nagsabi, nilagdatagdag lang. After 3 days, sepsis. Natuluyan. Ganun kadelikado. O kung yung tubig nyo, yung project nyo sa eskwelahan, etc., you need to test it. Periodically, yung test na yon, yung result nyo, ilagay nyo na yung article. Science article. So, may social science. Nasa inyo lang yun. May mahilig mag-cook, magpa-survey kayo. Sino nag-cook dito, etc. Anong naramdaman mo? Ikaw pala, ikaw may acidity, etc. O sa lahat ng nag-cook, o Pepsi, o kung anumang soda pop, okay, ganito karami sa school namin. Sila yung umiinom sa labas, 1 glass, 2 glasses, ito ang severity ng kanilang acidity. Okay. During the exam, absent, dahil sa severe ang acidity, hindi makatake ng exam. Okay? On time. Okay? Mga ganon. So, on its own, you can develop a good science article for your paper by using this ingenious way. Andun lang ang science. Hindi nyo kailangan kumuha sa internet, mag-EV-EV pa kayo. O, kasi yung in-evaluate ko sa Region 12, talo. Kaya ko rin i-download yun isasama mo sa akin sa contest. Tama, mali. Di ako na lang mag-download, wala akong output. Yun ang sinasabi ko. Kaya nagtataka yung iba, paano ho kami natalo, paano kami nanalo? Natalo kayo kasi kalimitan sa inyo, dinownload ng article. Article ng iba, hindi kayo nag-effort. Kung nag-develop kayo, yung mga eksaktong sinasabi ko sa inyo. Sir, wala kami hindi kami hilig sa kanya, wala kami tubig, wala kami ano. Ano meron kayo? Mahilig ko kami sa scientific. Ang sabi nila sa sports. Oh. Di ba? Center of gravity, yan ang pinag-usapan ng sport. Kumistance ka, but where is the center of gravity? Marami lang mag-uusapan dyan, wala ka lusot sa akin. Oh. Di ba? Movement, area, anong mechanics ng movement? Mas mahirap nga yun, sige. Oh. Pag sinabi mo, sir, wala kaming sports, magsara ka na. Anong ginagawa mo sa eskwelahan mo? Di ba? Oh. Sir, kami po hindi sumasali sa palaro, hindi kami sumasali sa ganito, sa campus journalism, etc. Kami ho talagang aral lang, maniwala ako sa iyo. Oh. Yung aral na nasa labas, importante yun. Kaya nga may field trip Oh. Nakakabuso lang. Guess mo, kasi ang learning, totality, ang curriculum. Di ba tinuro sa ating mga teacher, what is a curriculum? It's the summation of all learnings. Di ba? Di ba pinatutunan ako sa ano ko? Yung ating mga isip na yan. So i-apply nyo naman yan. Yung mga teachers natin, I challenge you. Okay? Kayo mismo ang ambassador for love of learning and for that, i-demystify nyo ang science ko hindi ka ganun kahirap. Because you have time, you can ask. Si doktor, bakit mo ito ganito? Baka may clinic kayo, tanungin nyo. Wag yung kayo, yun ang sinasabi ko, wag yung boses nyo lang ang maririnig ko. Kuha kayo ng expert, yun ang itinuturo natin sa Word Cup. Kuha kayo ng matatanong. Kung outside the school. Kung teacher nyo pwede. O yung teacher tumulong kung hindi siya ganun ka-confident. Punta kayo, ma'am, mayroon ba kayo mai-refer sa akin? Yan. Ganun lang. Alam mo, pagka-passion mo yan, there is a way. Sabi nga nila, anong sabi sa kasabihan? Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, napakaraming dahilan. Di ba? Kayo gusto nyo. Gumawa kayo ng paraan, narito kayo ngayon. Di ba? Yung the rest, ang daming dahilan. Di ba? Okay, so ganun yan. Parang boyfriend-girlfriend din yan. Pag walang oras sa iyo, Madami na nila. ayun!
Yun naman pala eh. Ang dahilan, daming dahilan. Diba? Sorry babe, late kasi may ginagawa ko sa bahay. Kaya kita Pero nakatingin. yun pala, sorry babe, may ginagawa ko kasi sa bahay. Pero yun pala, may iba na pala. Next. So basically, alam mo, yung kahapong topic, it's also meant for today. Okay? So, yan, robotics computation. Oh, science, alam mo yung science experiment? Okay, you can write about it. Science experiment. Ask, ano ba yung objective? Ano ba ang inyong hypothesis dyan? Then ask some people na knowledgeable doon. Baka meron kayong research teacher dyan. I-explain nyo, i-quote nyo siya. Sir, bakit ho ba may null hypothesis? Hindi po ba pwede sabihin na lang namin na ito yung hypothesis namin? Bakit ho kailangan dalawa pa hypothesis namin? Mahirap na nga ho yung isa. Dadalawahin nyo pa? Grabe naman kayo, sir. Di ba? At least, dito, alam mo, gusto ko kausapin kayo, kaya lang nagka-challenge ang aking mapayamang pagkatao sa mga tanong mo. Dito ka sa kay ma'am. Ganun ang gawin natin. Okay? Para hindi nyo mapagsabihan. Okay? Oh, ako challenge na sa iyo eh. Okay, sige. So, ang mga bata, I'm so sorry hindi kayo makarelate doon. Pero alam mo, mahirap yung research nyo. But take it seriously. Walang masamang research. Because it's pag-aaral yan, pagtatanong-tanong, chinecheck nyo rin ang validity. Kapag ang result ng research nyo pare-pareho, ay, sir, pare-pareho lang naman po ang research na pangyayari namin. Correct. It is meant to be like that. Kasi pag nag-iba yan, ulitin natin. Pag nag-iba talaga yan, baka mali yung muna. Eh, guess nyo, baka may bagong knowledge na. Baka nasa cusp ka ng discovery. Because after so many researches na ginawa, taon-taon, for the past 20 years, nag-experiment sa'yo, tinignan, ni-repeat, ni-replicate, etc. Nag-iba ang resulta. Maybe you are at the cusp of a new discovery. Diba? Yun. Kaya huwag kayong masasabi, sa pareho lang naman yung result ng nangyari po doon. It was meant to be like that, diba? Kasi ng research, kapag hindi mo nakuha ang the same result, kailangan reviewin mo. Kung talagang na-review mo, tama naman lahat ng parameters mo, pero nag-iba, that is something. That's a discovery in itself. Yun ang situation natin. Alright, so, alam mo, I can share this to you. But, ito ang gusto kong gawin ninyo. Kasi baka magkulang tayo sa oras. Ang deadline nila is 10:30. 10:30, I can give you at least 10:45. Kasi ang topic natin is yung kahapon din. Ang kahapon topic natin ngayon, we will have to re-angle it as a science article. Pero sir, sabi niyo po, mas mukha ng science yung article na sinabit namin kahapon. Paano pang re-angle? Nakita niyo sa example, nandiyan ba yung kada-kada? Hindi mo ako. Okay. Sige. Balik. Example. Diba? Ito yung popular na issue, The head of the State Philippine General Hospital, a research unit from UP. Ang PGH kasi under ng UP yan. The country's premier university wants a WHO green light before the DOH begins the vaccination to avoid doing more harm than good. Sinasabi ko, style partial vote. Hindi tayo nagko-vote ng isang dire-diretso. We use partial vote just to kita mo sa need. May dating. Kasi yung partial vote shoot doon sa sinasabi. Okay. May attribution? Yes, the head. Bakit sa hindi rin pa yung pangalan? Hindi pa kasi sikat. Pag hindi sikat, ang i-identify mo yung kanyang ginagawa. Kailan mo sa i-identify? Sa second paragraph. The PGH director, kung ano ang pangalan niya, said that it will be more prudent for the DOH to wait for the WHO to signal on the Dengvaxia, a cure-all vaccine for the fourth dengue variant. Paano describe ang Dengvaxia? Pinapularize ang description. Anong claim ng Dengvaxia? Gamot kami sa lahat. So, ang sabi niya, a description ng Dengvaxia, a cure-all vaccine for the fourth dengue variant at that time.
So, kasi ang tao, ano ba itong foreign sounding name na ito? Ano ba ito? Okay. So, para hindi malito ang tao, medyo hinimay niya ng konti. Okay. The call was made by director, kung ano pinido ng director ng PGH, amid a highly publicized issue on whether the vaccine increases the risk of hemorrhage to persons who receive the first vaccine but gets infected by dengue. Kasi ang situation na ganito, nabaksin ka, tapos bigla ka nagka-dengue pa rin. Ngayon, yung nagka-dengue, biglang pagdala sa ospital, malalang malala. Oh. So, naging issue yun. Na ay, mahirap pala pag hindi mo na kumpleto agad ang vaccine, tapos tinamaan ka ng dengue in between shots. Bakuna ngayon, after 2 weeks, nagka-dengue ka, kahit may bakuna ka na. Kasi incomplete pa. Pag dinala sa ospital, malala ang bata. Yung iba nga namatay. So, naging issue. Eh, paano ngayon yan? Eh, 2 shot yan regimen. Paano gagawin mo? Eh, kailangan mong mabakuna, hindi naman pwede magkasunod. Delikado rin. So, may risk factor siya. So, ngayon yan. Eh, ngayon, nagkaroon ng study yung WHO. Eh, itong DOH gusto saksakan na ng saksakan. Panahon ni Pinoy yan, di ba? Si Congresswoman Garing ang naging issue dyan. Si Janet Garing ang naging issue dyan. Okay? So, parang at a crossroad tayo. Ang hirap desisyonan kasi may risk. And in fact, may namatay na bata at bunting pa madama yung DepEd kasi yung vaccination pina-force through sa DepEd. Yung ating mga school nurses, baka daw magkamali yung nurse, natakot ang mga nurses, baka daw sila yung magkamali, silang mahabla. So, yan ang laki yung issue ng DepVax. Yun yung situation. So anyway, sige. So kahit popular yung issue, pwede mo pa rin i-angle na science by giving the definition, sub-definition, at with beauty. Highly controversial. The bad news can take, the good news can take care of itself. It's the bad news that it's taking care of, di ba? Kaya yun ang di ba? So sir, paano namin gagawin yung istorya kahapon? Eh, sabi mo, walang nakakita sa amin ng puzzle. Ano ba sir ang bad news that needs taking care of po doon? Anong tingin nyo? Pagaligan lang yan. Ano sir ba ang kinukure doon? At bakit po importante sana na nakita namin na si Miss May, nung nagsasalita siya, may kare-kare po siya na by 1 by 1 meter na tubular, metal. Stainless tube, okay? Na merong puzzle. Ano ba yun? Bakit kailangan yun? So, hanapan niyo kung ano yung the bad news that needs taking care of. Eh kasi, kaya ginawa yun dahil ang mga bata kulang saan? Critical thinking. Yeah. Okay, now we're talking. Very good. Next. Ayan. Yan. Ito na yung tips. So, hindi naman ganun ka-foreign language ang ating science, writing, di ba? Hindi siya ganun. Na, kailangan ko sir sa science. Kami nga sir, walang alam sa science. Kaya magsusunodin pa kami. Hindi pala kayo, kasi depende pala yan. Popular science lang kasi tayo. Hindi tayo yung research, scientific research paper. Hindi tayo ganon. Kumukuha tayo ng information doon. At sinasummarize natin. Pinakamagandang kuhanan ng information sa research paper saan? Ang kapal nun sir, saan namin kukuha? Google Scholar. Once, sa una-una, pag nakakita kayo ng any paper, kahit online or whatever, tignan nyo ang abstract niya. Research abstract. Then, kung satisfied kayo, basahin nyo ang introduction. Then, after introduction, tingnan nyo agad ang conclusion. Kung may question kayo in between, saka lang kayo magtingin sa methodology, etc., etc. So, ganun. Hindi kayo makakatapos pagka binasa ang kapal niya eh. Parang kaso din yan. Sa case, anong decision? Ang titingnan mo agad, yung dulo, dispositive portion. Kung ikaw ba'y nahatulan o hindi, o nakalibre ka. Ganun din siya sa scientific field. Tapos pag may question, saka mo himay. Saka ka mag-backtrack. Okay?
So sa scientific paper, para makita nyo yung interest, applicable sa inyo, abstract muna. Which is just half page to ano. Then introduction, etc. Mga 2 to 3 pages lang yan. And of course, conclusion, mga 20 pages yan. So, alright, that's it. So I guess, I hope you can see nuances dun sa mga sinabi kahapon. And then write about it. Ilang paragraphs? Ako, science to. So, sa tingin ko, between 5 to 8 paragraphs. Alright, so I'm giving you exactly, para tayong National Schools Press Conference time, 1 hour. And the time starts now. Go na, sir. Wala nang bonus. Pag hindi ka nakasubmit ng 11, pag hindi ka nakasubmit ng 11, sorry, Sir, 1 paragraph, 1 sentence. one sentence, 1 paragraph, yes. So, pwede ganun? Yeah, yun talaga ang standard. That's the standard. Kaya sinasabi ko, sir, paano kung mag 2 sentences kami per paragraph? It's not wrong. Hahaba lang ang sentence mo. Hahaba lang ang paragraph. Ilang paragraphs nga ni? 5 to 8 paragraphs.